Mga giliw kong taga-subaybay, may isang masakit na katotohanan na sa loob ng aking 35 taon sa propesyon ay nasaksihan ko ng napakaraming beses. Ito ay ang kalagayan ng napakaraming kababayan nating may diabetes. Mahigpit nating iniiwasan ang kanin, asukal, at matatamis na prutas. Ngunit pagdating ng araw ng check-up, iiling na lang ang doktor at sasabihing, hihina na po talaga, bumagsak na ang GFR glomerular filtration rate at malapit ng kailanganing magdialysis. Bakit po nangyayari ito? Alam nyo ba, ang kalabang pumapatay sa ating mga bato ay minsan hindi nagmumula sa plato ng kanin, kundi sa maliit na kutsarita ng pampalasa na inihahalo ninyo sa sinigang o adobo araw-araw. May mga taong patuloy na namamanas ang mga binti at braso, 4 hanggang 5 beses kung umihi sa gabi kaya't puyat at pagod at nanghihina dahil sa anemia. Ang lahat ng ito ay dahil lamang sa mga akala nating simpleng paraan ng pagpaparap sa pagkain. Ginawa ko ang video na ito para bigyan kayo ng babala tungkol sa 4 na uri ng pampalasa na lubhang mapanira mga tahimik na berdugo na unti-unting umuubos sa kalusugan ng inyong mga bato sa bawat kain. Pero huwag po kayong masyadong mag-alala. Ang batas ng kalikasan ay kung may sakit, tiyak na may lunas. Sa ating kusina mismo, mayroon ding 4 na uri ng pampalasang tagapagligtas na napakamura. Ngunit may milagrosong kakayahang maglinis ng dugo, mag-alis ng lason, at magpanumbalik ng lakas ng ating mga bato. Lalo na ang ika-4 na pampalasa, sigurado akong lahat ng bahay ay mayroon nito. Ngunit 90% sa atin ay mali ang paggamit o hindi ito pinapansin. Ano-ano nga ba ang mga ito? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang mga kasagutan. Mga kaibigan, bago tayo dumako sa detalye, nais ko munang ipaunawa sa inyo ang ating katawan. Bakit ba kapag matagal nang may diabetes, nasisira ang mga bato? Isipin nyo na lang po na ang ating mga bato ay parang isang water filter sa ating bahay. Ang trabaho nito ay salain ang dugo para manatili ang mabubuting sustansya at itapon ang mga lason sa pamamagitan ng ihi. Kapag mataas ang inyong blood sugar, ang daloy ng dugo ay hindi na malabnaw at makinis. Nagiging malagkit ito, parang arnibal o pulot pukyutan. Ang malagkit na dugong ito ay dumadaan sa mga maliliit na filter ng bato nang may mataas na presyon. Araw-araw, unti-unti nitong ginagasgas, pinupunit, at binabarahan ang mga manipis na filter na iyon. Ngayon, kung sasabayan pa ninyo ng paggamit ng maaalat at mga kemikal mula sa mga nakalalasong pampalasa, para na rin ninyong binubuhusan ng graba at buhangin ang water filter na sira na. Ang resulta, tuluyang masisira ang makina, mamamatay ang mga bato, at kakailanganin na ang dialysis. Tandang-tanda ko pa ang kaso ni Mang Jose, isang 65 taong gulang na pasyente na malapit sa aking puso. Noong unang araw na siya'y lumapit sa akin, ang mukha niya'y malungkot. Ang mga braso at binti ay manas na kapag pinindot mo ay lubog at hindi na bumabalik. Sabi niya, Doc Althea, napakahigpit po ng diet ko. Hindi ako kumakain ng karne, kaunti lang ang kanin ko. Bakit po ang creatinine ko, ang bilang ng kidney failure, ay tumaas pa rin hanggang 130. Nang umupo kami at tinanong ko siya ng detalyado tungkol sa paraan ng pagluluto ng kanyang asawa, doon namin natuklasan ang lahat. Ang salarin pala ay nasa mismong estante ng pampalasa na ginagamit nila sa loob ng maraming dekada. Ano nga ba ang nakamamatay na pagkakamaling nagawa ni Mang Jose at ng kanyang pamilya? Suriin niyo po ang inyong kusina, baka ginagawa niyo rin ang pagkakamaling ito. Ang unang pampalasa, tinatawag ko itong ang matamis na kaaway. Ito ay ang powdered seasoning mix tulad ng magic sarap o ginisa mix at ang sobrang paggamit ng MSG o vetsin. Sino po rito ang kapag nagluluto ng sabaw dahil takot sa alat ng asin ay gumagamit na lang ng seasoning mix para lumabas ang lasa ng karne at buto? Kung oo, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba para malaman ko dahil ito ang isa sa pinakamalaganap na pagkakamali nating mga Pilipino. Iniisip natin na ang mga seasoning mix ay gawa sa tunay na karne at buto kaya mas mabuti kaysa asin. Pero ang totoo, hindi po ganoon. Ang pangunahing sangkap pa rin nito ay asin, sodium, na hinaluan ng super MSG na flavor enhancers at artificial na pampalasa. Ang dami ng tunay na karne o buto rito ay kakarampot lamang, kung mayroon man. Ang panganib ay nasa mapanlin lang na linamnam nito. Kapag asin ang gamit ninyo, kapag umalat, alam nyo na at titigil na kayo. Pero sa seasoning mix, dahil sa linamnam nito, nalilin lang ang ating panlasa. Patuloy tayong nagdaragdag, minsan 2 o 3 kutsara pa bago natin makuha ang tamang-tama sa ating panlasa.
Hindi natin namamalayan, napakalaking kantidad ng sodium o asin na pala ang naipasok natin sa katawan. Ang sodium sa dugo ay nagpapanatili ng tubig, na nagpapataas ng blood pressure. Ang mataas na blood pressure naman ay parang martilyong pumupukpok sa ating mga bato, pinipilit itong magtrabaho ng doble o triple kaysa normal. Tungkol naman sa MSG o vetsin, hindi naman ito masama kung katiting lang. Ngunit para sa mga may diabetes at mahinang bato, ang sobrang paggamit nito para magbigay lasa ay nagdaragdag ng bigat sa trabaho ng atay at bato na mag-alis ng lason. Ang payo ko po, ugaliing basahin ang nutrition facts sa pakete, tignan ang sodium content, at ang pinakamainam, unti-unting bawasan ang seasoning mix at bumalik sa paggamit ng kaunting asin o tradisyonal na patis. Ang tunay na alat ay tutulong sa inyong kontrolin ang dami ng inilalagay ninyo. Ngunit mga kaibigan, ang seasoning mix ay simula pa lamang. Ang ikalawang pampalasang ito ay mas delikado dahil puno ito ng mga nakatagong bomba para sa mga may mahinang bato. Ang ikalawang pampalasa na gusto kong ibabala ay ang mga murang toyo at iba pang industrial-made na sausawan. Marami sa ating mga vegetarian o umiiwas sa red meat ang gumagamit ng toyo para isabaw sa kanin o isausaw sa gulay para magkalasa. Iniisip ninyo na dahil gawa ito sa soybean, ito ay ligtas. Pero isang nakakagulat na katotohanan na hindi napapansin ng marami. Sa mga industrial-made na toyo, ang dami ng asin ay minsan mas mataas pa kaysa sa tradisyonal na patis. Pero ang mas nakakatakot kaysa sa asin ay ang mga preservatives, potassium at phosphorus nito. Para sa isang normal na tao, ang potassium at phosphorus ay mabuting mineral. Ngunit para sa isang diabetic na may kidney complications stage 2 o 3 kidney failure pataas, ang dalawang mineral na ito ay parang lason na. Ang mahinang bato ay hindi na kayang salain at itapon ang sobrang phosphorus. Ang phosphorus na naiipon sa dugo ay hihigop ng calcium mula sa inyong mga buto. Ito ang magiging sanhi ng osteoporosis, marupok na buto, at isang sintomas ng matinding pangangati sa buong katawan na kahit kamutin hanggang magasgas ay hindi nawawala. Kung sino man po sa inyo ang nakakaranas ng ganitong pangangati, silipin nyo na po ang bote ng toyo sa inyong kusina. Paano naman kung mataas ang potassium? Ito ay nagdudulot ng irregular na tibok ng puso arrhythmia at maaaring maging sanhi ng biglaang paghinto ng puso, cardiac, isang napakadelikadong sitwasyon. Isang munting payo, kung mahilig kayo sa sausawan, piliin ang tradisyonal na patis na gawa lamang sa isda at asin o ang natural fermented soy sauce tulad ng tamari. Pero ang pinaka-importante, huwag isawsaw ng direkta. Hatiin ang sausawan sa isang maliit na platito at haluan ng kaunting tubig, pigain ng maraming kalamansi at lagyan ng bawang at sili. Ang pag-dilute o paghahalo ng tubig ay nakakatulong para makuha pa rin ang sarap pero kalahati na lang ng asin ang inyong nakokonsumo. Subalit mga kaibigan, ang ikatlong pampalasa na ito ang tunay na nakakatakot. Palagi itong present sa almusal, sa ating mga paboritong pagkain tulad ng pritong manok, burger at tinapay na kinagigiliwan nating lahat. Ang ikatlong mapanirang pampalasa, nakaboteng ketchup, lalo na ang banana ketchup, chili sauce at mayonnaise. Hindi ba't kapag kumakain tayo ng pritong manok o french fries, ugali nating lagyan ng sandamakmak na ketchup para sumarap? O kapag kumakain ng sandwich o salad, nilalagyan ng maraming malinamnam na mayonnaise? Dapat ko pong ilagay ang mga nakaboteng ketchup at mayonnaise sa aking blacklist. Bakit? Naisip nyo na ba kung bakit ang isang bote ng ketchup ay tumatagal ng 1 taon sa normal na temperatura nang hindi nasisira at matingkad pa rin ang kulay? Ito ay dahil sa napakataas na nilalaman nitong asukal, asin, at malalakas na preservatives. Ang isang kutsara ng ketchup ay naglalaman ng asukal na hindi ninyo aakalain. Kapag kinain ito ng isang diabetic, sisipa ang kanyang blood sugar. Kapag kinain ng may mahinang bato, ang asin nito ay magdudulot ng pamamanas. Balikan natin ang kwento ni Mang Jose. Mahilig siyang kumain ng nilagang gulay, boiled vegetables, pero isinasawsaw niya ito sa mayonnaise o ketchup para daw hindi matabang. Akala niya, mabuti na ang kumain ng gulay, pero ang mismong sawsawan niya ang sumisira sa lahat ng kanyang pagsisikap. Matapos siyang makinig sa payo ko, tuluyan niyang inalis ang mga nakaboteng sarsa. Nagtiyaga siyang gumawa ng sarili niyang sausawan gamit ang sariwang sili na binabad sa suka o gumawa ng sariling tomato sauce sa bahay. Makalipas lang ang 1 buwan, ang pamamana sa kanyang mga paa ay nabawasan ng husto at gumaan ang kanyang pakiramdam. Laging mas mabuti ang sariwa kaysa sa nakabote.
Kung gusto nyo ng anghang, gumamit ng sariwang sili. Kung gusto nyo ng asim, gumamit ng kalamansi o suka. Huwag nating ipagpalit ang kalusugan ng ating mga bato para lang sa kaginhawaan ng mga produktong industrial. Nagulat po ba kayo? Ang mga maliliit na bagay na ito, kapag naipon, ay nagiging malaking sakit. At ang huling nakalalasong pampalasa na ito, naniniwala akong 99% ng mga kusinero at kusinera ay gumagamit nito para mas mabilis at madali ang pag-adobo o pagkakaldereta. Ito ang boss ng lahat ng pampalasang sumisira sa bato. Ang mga instant seasoning mix o complete recipe mix adobo mix, sinigang mix, kaldereta mix. Sa ating abalang modernong buhay, marami sa atin o sa ating mga anak ang pumupunta sa grocery, nakakakita ng advertisement na isang pakete lang, solve na ang lasa, kaya binibili ito para madali. Hindi na kailangan ng toyo, suka, asin at iba pa. Ngunit mga kaibigan, ito ay isang tunay na cocktail ng chemical. Para makagawa ng lasang bahay sa isang maliit na pakete ng pulbos, kailangan nilang gumamit ng super sodium, chemical-based na asukal, stabilizers, food coloring, at anti-caking agents. Kapag ibinuhos ninyo ang isang pakete nito sa inyong niluluto, para na rin ninyong ibinuhos ang isang mabigat na pasanin sa mga filter ng inyong bato. Ang mga bato ng isang diabetic ay parang sumusuko na. At kapag hinaluan pa ng ganitong mga kemikal, hindi katakatakang tuluyan na itong bumigay. Ang resulta ng matagalang paggamit? Mabilis na pagbagsak ng kidney function. Tataas ng husto ang creatinine na kahit anong gamot ang inumin ay hindi na maibaba. Ano ang tamang paraan? Magtiyaga lang po tayo ng kaunti. Bumalik tayo sa tradisyonal na paraan ng pagluluto ng ating mga lolo't lola. Gumamit ng sibuyas, bawang, paminta, patis at suka. Baka madagdagan ng 5 desaong minuto ang paghahanda, pero kapalit nito ay 5 desaong taon na dagdag sa buhay ng ating mga bato. Ang kaginhawaan sa 1 minuto ay katumbas ng pinsala sa habang buhay. Tandaan niyo po sana ang kasabihang ito sa tuwing bibili kayo ng mga instant mix. Sigurado akong marami sa inyo ang nababahala ngayon. Doc Althea, kung aalisin namin lahat ng pampalasa, ano pang sarap ng pagkain? Parang kumakain na lang kami ng damo. Bakit pa kami mabubuhay ng ganito? Naiintindihan ko po kayo, lubos ko kayong nauunawaan. Ang pagkain ng masarap ay isa sa mga kaligayahan sa buhay. Ang aking pananaw ay malinaw. Ang pagkain ng masustansya ay hindi nangangahulugang kailangan maging pagtitiis. Pwede nating gawing gamot ang ating pagkain na masarap at nakakagaling pa. Sa tradisyonal at modernong medisina, may mga halamang gamot sa ating kusina na tinatawag na pampalasang gamot. Hindi lang sila nagbibigay ng bango para kumain kayo ng masarap kahit kaunti lang ang asin, kundi naglalaman din sila ng mga bioactive compounds na tumutulong magpababa ng blood sugar at protektahan ang mga ugat sa bato. Kumuha po kayo ng papel at panulat o isave ang video na ito dahil ngayon ay ibubunyag ko ang 4 na kabalyerong magliligtas sa inyong mga bato. Kung mas maaga ninyong gagamitin, mas lalakas ang inyong bato at mababawasan ang pag-ihi sa gabi. Ang unang tagapagligtas, napakapamilyar sa ating lahat, ang bawang, garlic. Alam nyo ba, ang mga taong may mahinang bato at diabetes ay takot sa impeksyon, lalo na ang urinary tract infection, UTI. Ang impeksyon ay nagdudulot ng mahapding pag-ihi at mas pinapabilis ang paghina ng bato. Ang bawang ang hari ng mga natural na antibiotic. Naglalaman ito ng allicin, isang sangkap na may malakas na anti-inflammatory at antibacterial properties na naglilinis ng ating urinary system. Bukod dito, napatunayan na rin na ang bawang ay nakakapagpababa ng blood pressure at bad cholesterol. At tandaan nyo po, ang pagpapanatili ng stable na blood pressure ay pagpapanatili sa buhay ng inyong mga bato. Pero paano ang tamang paggamit ng bawang? Marami sa atin ang ginigisang sunog na sunog ang bawang para bumango. Mali po ang paraang iyan. Ang sobrang init ay sumisira sa mahahalagang sangkap nito. Ang tamang paraan, balatan ang bawang, pitpitin o tadtarin, at iwanan sa hangin ng 10,015 minuto. Ang oras na ito ay nagbibigay daan sa mga enzymes ng bawang na i-activate ang allicin. Pagkatapos nito, saka nyo ihalo sa pagkain o mas mabuti kung kakainin ng hilaw o ibabad sa suka. 1 hanggang 2 butil ng hilaw na bawang araw-araw ay isang mahusay na gamot para sa bato. Paalala, kung may malubhang sakit sa mata o umiinit ang atay, bawasan lang po ang dami. Ang bawang ay alam na nating lahat, ngunit ang ikalawang pampalasa na ito na may katangi-tanging dilaw na kulay, ang tunay na kalaban ng paghina ng kidney function. Ang ikalawang tagapagligtas,
Luyang dilaw, turmeric, ang kalasag ng mga filter ng bato. Natuklasan ng modernong siyensya na ang luyang dilaw ay may sangkap na tinatawag na curcumin. Ito ay isang napakalakas na antioxidant at anti-inflammatory. Para sa ating mga bato, ang curcumin ay parang isang bakal na kalasag. Pinipigilan nito ang fibrosis o ang paninigas ng mga bato. Sa madaling salita, ang mahinang bato ay kadalasang lumiliit at tumitigas. Tinutulungan ng luyang dilaw na manatiling malambot at malusog ang mga kidney cells para mapigilan ang pagliit nito. Marami na akong pasyenteng ginabayan na uminom ng isang basong maligamgam na tubig na may halong turmeric powder at kaunting pulot pukyutan tuwing umaga o gamitin ito sa pagluto ng isda o sabaw. Ang resulta, naging mas masigla ang kanilang kutis at nabawasan ang pananakit ng likod at tuhod na dulot ng mahinang bato. Isang mahalagang tip, ang curcumin sa luyang dilaw ay mahirap ma-absorb ng katawan. Para mapataas ang epekto nito ng 2,000%, ihalo ito sa kaunting durog na pamintang itim. Halimbawa, kapag nagluluto ng paksiw na may luyang dilaw, budburan nyo ng kaunting paminta. Ang piperin sa paminta ang magbubukas ng daan para masipsip ng ating mga cells ang curcumin. Kung medyo matapang ang lasa ng bawang at luyang dilaw, ang ikatlong pampalasa na ito ay napakabango. Madalas gamitin sa mga panghimagas, ngunit iilan lang ang nakakaalam na ito'y mahusay na pampatatag ng blood sugar. Ang ikatlong tagapagligtas, kanela, cinnamon, ang kalaban ng insulin resistance. Ang bango ng kanela ay hindi lang nagbibigay init sa malamig na panahon, ito rin ay kalaban ng kondisyong insulin resistance. Bakit mabuti ang kanela sa bato? Dahil tinutugunan nito ang ugat ng problema, ang mataas na blood sugar. Ipinapakita sa mga pag-aaral na ang kanela ay may epektong gumagaya sa insulin. Tinutulungan nitong buksan ang mga pinto ng ating cells para makapasok ang asukal at maging enerhiya imbes na manatili sa dugo at sirain ang mga bato. Kapag stable ang blood sugar, nababawasan ang bigat sa trabaho ng mga bato. Napakadali itong gamitin. Magbudbud lang ng kaunting cinnamon powder kasing dami lang ng dulo ng inyong hinlalaki sa inyong oatmeal o ihalo sa mainit na tsaa. Ang natural na tamis at bango nito ay tumutulong mabawasan ang inyong paghahanap sa refined sugar. Isang mahalagang babala, may dalawang uri ng kanela sa merkado. Ang isa ay cassia cinnamon na may mataas na kumarin na maaaring makasama sa atay kung sosobrahan. Ang ikalawa ay Ceylon cinnamon mula sa Sri Lanka na mas ligtas. Kung gagamitin araw-araw, hanapin ang Ceylon cinnamon. At tandaan, gamitin lamang ito bilang pampalasa, hindi bilang gamot na maramihan ang dosis. Ang may malubhang sakit sa bato ay kailangang magtanong muna sa doktor. At ang panghuli, ang boss sa listahan ng mga tagapagligtas. Isang pampalasang maasim na tumutulong matunaw ang bato, kidney stones, at maglinis ng kidneys, pero ang presyo ay halos pamigay. Ang ika-4 na tagapagligtas, suka ng mansanas, apple cider vinegar, o katas ng kalamansi, lemon. Maraming diabetic na may kidney complications ang nagkakaroon din ng kidney stones. Ito ay dahil nagiging acidic ang kanilang ihi na nagpapadali sa pamumuo ng mga bato. Ang solusyon ay nasa asim na ito. Ang kalamansi at lemon ay may citric acid. Ang suka ng mansanas naman ay may acetic acid. Pagpasok sa katawan at dumaan sa metabolismo, ang mga ito ay may epektong gawing bahagyang alkaline ang ihi na pumipigil sa pagdikit-dikit ng mga mineral para maging bato. Bukod dito, ang suka ng mansanas ay nakakatulong din sa insulin sensitivity at nagpapababa ng blood sugar pagkatapos kumain. Paano gamitin? Imbes na gumamit ng mga malinamnam at matatabang dressing, ihalo ninyo sa salad ang olive oil at suka ng mansanas. O ang pinakasimple, sa inyong sausawan, pigaan ito ng maraming kalamansi. Ang asim nito ay lilin lang sa inyong panlasa na magpaparamdam na malasa ang pagkain kahit hindi ito gaanong maalat. Sa mga may problema sa sikmura, gamitin ito pagkatapos kumain ng busog at haluan ng tubig. Huwag inumin ng direkta kapag walang laman ang tiyan. Ngayong alam na natin ang 4 na masama at 4 na mabuti, paano natin sila pagsasamahin sa isang pagkain para maging masarap at masustansya? Bibigyan ko kayo ng isang sample menu. Para mas madali ninyong maintindihan, narito ang isang halimbawa ng tamang pagkain para sa may mahinang bato at diabetes, gamit ang mga natutunan natin. Pinasigaw na tilapia na may luyang dilaw, sibuyas, at kamatis. Imbes na iprito o iadobo ng maalat, subukan nating i-steam. Ang tilapia ay masustansya at ligtas. Ang mga pampalasa,
Gumamit ng luyang dilaw para protektahan ang bato at magbigay ng magandang kulay. Dagdagan ng luya para sa tiyan at maraming dahon ng sibuyas para sa bango. Ang matalinong sausawan. Maghalo ng kaunting tradisyonal na patis sa pinakuluang tubig ratio. 1 part patis, 3 parts tubig. Magdagdag ng pampatamis na para sa diabetic kung kailangan. At lagyan ng maraming tinadtad na bawang, sariwang sili, at katas ng kalamansi. Sa pagkain, isawsaw ang piraso ng isda sa sausawan at matitikman ninyo ang balanseng asim, anghang, alat at tamis. Makakakain pa rin kayo ng masarap, malasa, pero napakababa lang ng asin na papasok sa inyong katawan. Ayan, nakita niyo po ba? Hindi kailangan ng mamahaling pagkain. Ang tamang kaalaman ang siyang gagawa sa simpleng pagkain na maging isang mahalagang gamot. Sabi ng matatanda, ang bato ang ugat ng buhay. Kung malusog ang bato, malusog ang tao. Magiging maginhawa ang pagtanda at hindi magiging pabigat sa mga anak at apo. Ang pagprotekta sa bato ay hindi dapat hintayin hanggang kailangan na magdialysis. Simulan natin ngayon, sa hapunan mamayang gabi. Silipin ninyo ang inyong estante ng pampalasa. Balikan natin ang ating aral ngayon. 1. Iwasan. Powdered seasoning mix, industrial-made na sausawan, nakaboteng ketchup at chili sauce, at mga instant recipe mix. R. Gamitin. Bawang, patis, luyang dilaw, kanela, suka ng mansanas at kalamansi. Alam kong napakahirap baguhin ang isang ugali na nakasanayan na ng maraming taon. Ang pagkain ng matabang ay nakakawalang gana. Ngunit magsikap po tayo ng unti-unti. Bawasan ang alat ng paunti-unti bawat araw. Para ito sa kalusugan ninyo, para sa mga darating na taon na mananatili kayong malakas at masaya kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, pakipindot po ang like button at i-share sa inyong mga kaibigan para lahat sila ay matutong alagaan ang kanilang mga bato. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para bukas ay magkita-kita tayong muli para sa isang panibagong paksa. 3 murang gulay na naglilinis ng kolesterol sa dugo. Hangad ko po ang inyong mabuting kalusugan, kapayapaan, at masasarap na pagkain na inihanda sa tamang paraan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.